Sa mga balita naman po sa lalawigan, hinalay at pinatay, kalunos-lunos po ito. Sa loob ng kanyang bahay, ang 84 na taong gulang na lola sa Florida Blanca sa Pampanga. Tadtad ng pasa at duguan ng lola nang matagpuan ng mga otoridad. Wala rin siyang saplot na pang-ibaba. Suspect sa krimen ang dati nilang tauhan sa hardware, nalasing daw at lulong din sa droga. Agad siyang nahuli matapos magising ang mga kasamahan sa bahay ng biktima. Narecover sa kanyang 2 cellphone at wallet na tinangka niyang nakawin sa bahay. Inamin din niya na nakadroga siya noong araw na iyon. Naharap po sa kasong rape at robbery with homicide ang suspect. Patay naman sa pananaksak ang 2-time SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte dyan po sa Calapan Oriental, Mindoro. Base nga sa investigasyon, natutulog si Guarte nang biglang dumating ang hindi pa nakikilalang salari na may kutsilyo. Bigla itong sinaksak sa dibdib ni Guarte at mabilis ding tumakas. Biglang sinaksak sa dibdib si Guarte at mabilis ding tumakas ang suspect. Dayo lamang sa lugar ang biktima at nakikitulog lang sa bahay ng barangay Kagawad na kaibigan ng mangyari ang krimen. Kagagaling lang din ang biktima sa inuman kaya itinuturing na persons of interest ng pulisya ang mga naging kainuman ni Guarte. Critical naman ang isang lola sa Carcar, Cebu matapos siyang silaban ng kanyang sariling manugang. Pinavideohan pa ng suspect sa 11 anyos na anak ang ginawang krimen. Grabe po ito mga kapatid. Lapnos sa halos buo niyang katawan ang tinamo ng 84 na taong gulang na biktimang si Nanay Lolita. Namagarin po ang kanyang balikat at dibdib. Kinailangan pa siyang lagyan ng tubo sa lalamunan at hindi rin nakapagsasalita sa ngayon. Agad namang inaresto ang suspect na si Ignacio Tribunalo. Sa investigasyon, nagkainitan pa lang dalawa ng tanungin ni Ignacio kung nasaan ang kanyang asawa na naglayas noon pang Pasko. Humirit daw ang matandang biktima na hindi na ito babalikan ng kanyang anak kaya nagalit ang suspect. Ang depensa ng suspect, nagawa lamang niya ang krimen dahil nawala raw siya sa kanyang sarili dahil sa gutom. Hindi na humarap sa camera ang asawa ng suspect pero naglayas daw siya dahil sa pambubugbog ng kanyang asawa. Porsigido ang pamilya ni Nanay Lolita na magsampa ng kasong frustrated murder. Trauma naman po ang sinapit ng anak ng suspect na ngayon sa ilalim sa psychological counseling.